Man TV. Ricardo Willis. Kabanata 121 Ayaw tumangala. Nakita ni Ginang Ramos ang sugat ng kanyang anak, na hindi lamang tumigil sa pagdurugo at skabang, ngunit nagsimulang mag-ulcerate. Nasa tabi niya ang sarili sa pag-aalala. Sumigaw siya na gusto niyang isara ang botika at aipak ulong sina Nelson at Jaden. Anak! Anak, kumusta ka na? Gising na! Sumigaw si Mrs. Ramos, pagkatapos ay itinuro si Nelson ng mabangis at sinumpa, walang puso kang nagbebenta ng droga. Ang gulo ng anak ko, papatayin ko ang buong pamilya mo. Narinig ito ni Nelson at namutla sa takot. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, galit niyang itinuro si Sonny, Sonny, ikaw pala. Ikaw ang nagdala ng gamot dito. You fucking killed me. Ricardo outside was right. There's something wrong with this batch of medicine. Nanginginig ang taba sa mukha ni Sonny habang namumula sa depensa, bullshit. Ang gamot. Ayos na ayos ang gamot. Kaya lang hindi mo nagamit ng maayos. Bagamat matigas ang kanyang pagsasalita sa ibabaw, ang kanyang puso ay nagsimula ng magpanik. Sonny, huwag kang magsalita ng kalokohan tungkol sa paggamit ko nito ng hindi wasto. Wala talagang espesyal sa Golden Wound Medicine ni Lo. Kahit na ginagamit ito ng isang baguhan sa pamamagitan lamang ng paglalagay nito sa ibabaw ng sugat, mabisa ito. Malinaw na problema mo ang gamot. Galit na sagot ni Jaden. Tama. Kung hindi ka naniniwala sa amin, ipadala natin ang gamot para sa pagsusuri. Sonny, pinatay mo ako. Mrs. Ramos, wala itong kinalaman sa botika ko. Nag-aalalang sabi ni Nelson, na itinutulak ang responsibilidad sa kanyang sarili at sa kanyang tindahan. Kanina pa nila kinukutya si Ricardo ng magkasama, pero ngayon nagkakagat-kagat na sila. Hindi ka makakatakas dito. Kinagat ni Mrs. Ramos ang kanyang mga ngipin at galit na sumigaw bago sumigaw sa galit, bilis tumawag ng ambulansya. Dalhin ang anak ko sa ospital. Bilisan. Sa mga oras na ito, nakita ng matandang doktor ang nakakatakot na kutis ng binata, at pumunta siya upang suriin ang kanyang pulso bago maingat na suriin ang kanyang sugat sa hita. Naging seryoso ang ekspresyon niya. Hindi maganda. Nagiging pasulpot-sulpot ang kanyang pulso dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Nanganganib siyang mawalan ng buhay. At saka, nag-alinlangan si Jaden. Ano pa ba? Bilisan mo. Mahigpit na udyok ni Ginang Ramos. Dahil sa impeksyon na dulot ng ulceration sa lugar ng sugat, nag-trigger ito ng mga sintomas ng sepsis. Natatakot ako na hindi natin siya madala sa ospital ng mabilis. Sa puntong ito, hindi nang ahas ang matandang doktor na sabihin ang salitang, kamatayan. Gayunpaman, alam na ng lahat ng naruroon ang ibig niyang sabihin. Boss! Naramdaman ni Mrs. Ramos na may tumutunog sa kanyang ulo at tuluyang natulala. Anak ko, anak ko. Kasalanan ko, dapat hindi nakita pinadala sa kalokohang botika na ito. Hindi ako dapat nagtiwala sa Golden Wound Medicine ni Lo. Mga mamamatay tao. Hinding-hindi ko kayo pakakawalan. Hintayin ninyo ang paghihiganti ng pamilya ko. Nakikinig sa paos na pag-iyak at mapait na sumpa ni Ginang Ramos, ang mga mukha ni Sonny at Nelson ay sobrang pangit. Kung hindi nila nahawakan ng maayos ang bagay na ito ngayon, malalagay din sila sa gulo. Mrs. Ramos, baka maligtas talaga ng Willis na yan sa labas ang anak mo. To be honest with you, Lo's Golden Wound Medicine parang na-develop niya. Ilang beses na kinusot ni Sonny ang kanyang mga mata at isiniwalat ang kanyang nalalaman. Hindi naman sa gusto niyang purihin si Ricardo bagkus ay ayaw niyang mamatay ang binata dito ngayon. Kung hindi, hindi rin siya makakaalis ng hindi nasaktan. Talaga. Tumigil sa pag-iyak si Mrs. Ramos nang marinig ang sinabi ni Sonny at saka parang baliw na nagmamadaling lumabas ng consultation room. Bata, di ba sabi mo ikaw lang ang makakapagligtas sa anak ko? Bilisan mo pumasok ka dyan para iligtas siya. Pagkalabas ng silid ay agad na sumigaw si Ginang Ramos na para bang may awtoridad pa siya sa mga kilos ng iba. Hey! Humihingi ka ba ng tulong? Hindi napigilan ni Ricardo na matawa sa sagot niya. Ako.
Oo, kahit na humihingi ako ng tulong sa iyo, ngayon bilasan mo at iligtas mo ang anak ko. Bibigyan kita ng $100,000 o kahit $1 million kung ibig sabihin ay iligtas mo siya, nakanguso ang ngipin ni Mrs. Ramos habang nagsasalita. Palihim na umiling si Ricardo sa pag-iisip kung paano nagkaroon ng ganoong utak-dead na babae sa mundong ito. Kapag nagmamakaawa sa isang tao para sa kanilang mga kasanayan sa pagliligtas buhay, bakit kumilos ng mayabang? Naisip ba ng mga tao na ang pagkakaroon ng pera ay nagbibigay sa kanila ng libreng paghahari sa lahat? Sa sumunod na segundo, diretsyong umupo si Ricardo sa kalapit na upuan habang nakatingin kay Mrs. Ramos na nakatayo doon na walang ekspresyon, hindi masyadong maganda ang leeg ko. Hindi ako mahilig tumangala sa mga tao buong araw. Naiintindihan mo ba kung ano ibig kong sabihin? Nagbago ang mukha ni Ginang Ramos matapos marinig ang mga salitang ito. Bigla niyang naalala na sinabi noon ni Ricardo na luluhod siya bago siya tulungan ito. Ngayon ibig sabihin kailangan niyang lumuhod sa harap niya. Anak, kilala mo ba kung sino ako? Do you dare make me kneel down for you? Itinuro ni Mrs. Ramos si Ricardo na may pangit na ekspresyon sa mukha. Nako, sige at magpakatigas ka pa rito. Mamamatay na ang anak mo dahil sa kay-abangan mo, mahinahong sabi ni Ricardo. Nang marinig ito ni Ginang Ramos, kinilig ang buong katawan. Ang pagpapaluhod sa kanyang sarili sa harap ni Ricardo ay labis na nakakahiya, ngunit wala siyang ibang pagpipilian pagdating sa buhay ng kanyang anak. Fine. Luluhod ako para sa'yo. Nagnganga ang ngipin ni Mrs. Ramos at nakaluhod sa harap ni Ricardo na may ngisi sa mukha. Mr. Willis, please save my son's life. I'm begging you. Desperadong pakiusap niya. Napatingin si Ricardo sa nakaluhod na si Ginang Ramos at medyo gamaan ang loob niya. Hindi niya kayang tumabi at panuurin ang isang taong namamatay kapag nakataya ang kanilang buhay. Nagkibit-balikat siya bago tumayo at naglakad patungo sa clinic room habang si Mrs. Ramos naman ay nakasunod sa kanya nang malapit sa likod niya na puno ng hinanakit at puot sa mga mata. Siya ay ginagamit upang maging mayabang at dominante sa lahat ng oras. Kailan pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan? Bata, hintayin mo lang ako. Galit na inisip niya sa sarili. Pagkatapos mailigtas ang buhay ng anak ko, tingnan natin kung paano natin maaayos ang score na ito. Pagkapasok sa silid, hiniling ni Ricardo kay Jayden na bigyan siya ng isang set ng silver needles na pagkatapos ay ipinasok niya sa ilang acupuncture point sa kanang binti ng binata. Sa katunayan, maaaring direktang ipasok ni Ricardo ang enerhiya ng dragon sa katawan ng lalaki upang makamit ang paggamot sa pagpapagaling at maalis ang toxicity sa dugo. Gayunpaman, hindi niya nais na magbunyag ng masyadong maraming sa harap ng mga tagalabas. Kaya't ang paggamit ng mga pilak na karayom ay maaaring ipaliwanag bilang pagpapasigla sa kanyang potensyal sa pagpapagaling sa sarili sa pamamagitan ng mga punto ng acupuncture. Sumunod, isang nakakagulat na eksena ang lumitaw sa harap ng lahat na naruroon. Ang nagnanais na sugat sa lalaki ay nagsimulang makitang gumaling sa napakabilis na bilis, at ang mga sintomas na nauugnay sa sepsis ay mabilis na nawala. Ang medikal na kasanayang ito ay kamangha-mangha. Gulat na bulalas ni Jayden na puno ng paghanga. Natigilan din sina Sonny at Nelson. Hindi nila inasahan na ang mga kasanayan ni Ricardo sa medisina ay magiging napakahimala. Nakahinga ng maluwag si Ginang Ramos nang makita ang pangyayaring ito, alam niyang sa wakas, nailigtas na niya ang kanyang anak mula sa kamatayan. Ngunit pagkatapos, sa susunod na sandali, binigyan niya ng galit na tingin si Ricardo na puno ng hinanakit bago hinayla si Nelson sa tabi, at binigyan siya ng isang makahulugang tingin. Sinundan ni Nelson si Mrs. Ramos palabas ng examination room at magalang na nagtanong, Mrs. Ramos, may maitutulong ba ako sa iyo? Pasensya na sa nangyari sa anak mo, pero hindi ko kasalanan ang batika ko. Ang gamot na ibinigay sa kanya ni Sonny na nagdulot ng pinsala. Ngayon pa lang, hindi niya maiwasang sisihin si Sonny at sinubukan niyang ilipat ang responsibilidad. Kalimutan mo na ang kalokohang iyan. Tulungan mo ako sa isang bagay ngayon. Kung hahawakan mo ito ng maayos, hindi kita papanagutan.
Galit na gumanti si Mrs. Ramos at tinapos ang kanyang pangungusap na may nagngangalit na mga ngipin sa kanyang mukha. Kabanata 122 Umiiral ang isang mabangis na tao. Mrs. Ramos, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Anumang bagay na kailangan mo ng tulong. Sabi ni Nelson, sinusubukang pasayahin siya. Nandito ang lalaking iyon para magpakuha ng gamot, di ba? Gusto kong pigilan mo siya sandali at huwag siyang makatakas. Sabi ni Mrs. Ramos na may masamang ekspresyon. Walang problema. Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo sa akin. Confident na sagot ni Nelson. Lihim siyang natuwa at hindi na makapaghintay sa mangyayari. Matapos magbigay ng mga tagubilin kay Nelson, lumabas si Ginang Ramos upang tumawag sa telepono. Honey, may nang-aapi sa akin. Sigaw niya sa phone. Pinilit nila akong lumuhod. Ayoko nang mabuhay pa. Patuloy pa rin siya sa pag-ungol. Okay. Dalhin mo ang ilang tao at tulungan mo akong ilabas ang galit ko sa pamamagitan ng pag-aalaga sa munting bastard na iyon. Samantala, napagtanto ni Sonny na maaaring magkaroon ng problema ang bagong batch ng droga. Mabilis niyang pinabalik ang mga ito at ibinalik ang pera mula sa unang tindahan ng serbisyo sa paghahatid ng parmasya upang hindi magdulot ng anumang gulo kung may bumili sa kanila sa susunod. Anong ginagawa ng pharmaceutical ni Lo? Nagmura si Sonny sa loob-loob na nagpasya na kailangan niya ng mga sagot mula kay Romeo tungkol sa bagay na ito. Sa kabilang banda, natapos na ni Ricardo ang paggamot sa lalaki at lumabas ng klinika patungo sa lugar ng gamot kung saan iniabot nito ang listahan ng mga halamang gamot na gusto niya. Hello there. I'd like some herbs, sabi ni Ricardo habang iniaabot ang listahan ng mga herbs na kailangan niya. Ang kawani na responsable sa paghahanda ng mga halamang gamot ay tiningnan ito ng masama bago sinabing walang pakialam, Sir please wait a moment. Wala kaming ilang mga item na nakalista dito sa ngayon ngunit maaari naming makuha ang mga ito mula sa aming iba pang sangay. Oh. Then I'll go check somewhere else. Napakunot ang noo ni Ricardo nang marinig ang tugon nito. Mr. Willis. Wait up. Mas kumpletong stocks ang pharmacy natin sa Edoland kaysa sa iba dito, kaya hindi rin makakatulong ang pagpunta sa ibang lugar. Muli siyang pinutol ng staff. Mabilis lang kung kukunin na lang natin ito sa aming branch store. Ngayong araw ay nailigtas mo si Mr. Ramos na nakatulong ng malaki sa amin kaya ang buong binili mo ngayon ay walang bayad din paano iyon tunog. Masayang sumingit si Nelson. Nang marinig ang alok na ito, tumanggo si Ricardo bilang pagsang-ayon, sige. Hindi napigilan ni Nelson ang mapangiti sa loob. Ang batang ito ay tila gustong makakuha ng mga bagay ng libre. Nanatili siya nang magbanggit si Nelson ng libreng pagkain. Gayunpaman, nang matapos si Mrs. Ramos sa kanyang tawag at nagmamadaling pumasok, ang kanyang isip ay puno ng kanyang anak, mabilis siyang nagtungo sa consultation room. Nang madaanan niya si Ricardo, tinapunan niya ito ng malamig, maput na tingin, bakas ng hinanakit at nagyayelong kilos ang bumungad sa kanyang mukha. Naramdaman ni Ricardo ang kanyang titig at hindi niya maiwasang sumimangot, namumuo sa loob niya ang galit. Nailigtas niya ang kanyang anak, ngunit tila walang pasasalamat sa kanya si Ginang Ramos. Pagkalipas ng 15 minuto, tiningnan ni Ricardo ang kanyang telepono at nagtanong, hindi pa ba dumarating ang mga halamang gamot? Any moment now, any moment. Hehe. Umiwas at nagpaliban si Nelson. Tumaas ang isang kilay ni Ricardo, bakas ng hinala ang bumalatay sa mabituing mga mata. Naramdaman niyang may mali. That jerk. Sinong nang ahas na bastyusan ang asawa ko? Lumabas ka. Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang umalangaw sa buong botika. Isang matipunong lalaki, na nangunguna sa isang grupo ng mga tao, ang pumasok sa tindahan na may dalang mga baseball bat at iba pang nakakatakot na bagay, malinaw na isang gang ng mga manggugulo. Ang leadman ay may makapal na gintong kadena sa leeg at mukhang nourish thug. Nang marinig ang kaguluhan, mabilis na tumakbo palabas ng consultation room si Ginang Ramos at lumuluhang umiyak kay Aditya Ramos, ang leading man, na tinawag niyang asawa. This is the guy. Sinamantala ng kasuklam-suklam na hamak na ito ang kalagayan ng anak natin na nagbabanta sa buhay at pinagbantaan akong lumuhod sa harap niya.
Honey, deal with him. Break his dumb legs and make him kneel in front of me, begging for mercy. Itinuro ni Mrs. Ramos si Ricardo, puno ng pait ang mukha. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Nelson na matuwa sa schadenfreude. Wala ring balak umalis si Sonny, na siyang namamahala sa pagkarga ng gamot sa truck. Gusto nilang lahat na masaksihan ang kalagayan ni Ricardo. Anak, ang yabang mo talaga. Naglakas loob ka pang magpaluhod kay Mrs. Ramos. Sok, natatawang sabi ni Nelson. May masamang kapalaran ba si Willis? Humalaklak din si Sonny, na nagpapakita ng disposisyon ng kasiyahang panuurin ang palabas. Si Aditya, na nanlilisik kay Ricardo, ay sinenyasan siya gamit ang kanyang baseball bat at sinabing, naglakas loob kang pilitin ang asawa ko na lumuhad sa harap mo. Talagang na-overstay mo ang iyong pagtanggap. Isinasaalang-alang na iniligtas mo ang buhay ng aking anak, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhad ka, yumuko ang iyong ulo ng 100 beses sa aking asawa, at pakakawalan kita. Malamig na tiningnan ni Ricardo sina Ginang Ramos at Aditya, puno ng galit at lamig ang mukha nito na matulis. Alam mo rin bang iniligtas ko ang buhay ng anak mo? Ganito ba ang pakikitungo mo sa taong nagligtas sa buhay ng anak mo? Hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang mailigtas ang kanilang anak ay tinawag ni Mrs. Ramos ang kanyang asawa. Sa mundong ito, may mga walang puso at kasuklam-suklam na mga tao na kasing lupit ng mga lobo at kasing bangis ng mga aso. Sa sandaling ito, ang mga clerk ng tindahan at ilang mga customer ay nanunood ng eksena na may iba't ibang mga reaksyon. Nakikiramay, nagagalit sa kanyang ngalan, nalulugod. Ngunit gayunpaman, walang nang-ahas na makialam sa negosyo ng ibang tao. Ha, still calling yourself a life-saving benefactor. With that one kneel of mine, everything has repaid. Sasabihin ko sa iyo, ang dignidad ng isang matataas na uri ng tao tulad ko ay hindi mabibili ng iyong buhay bilang isang mababang uri ng tao. Dahil lang sa pagligtas mo sa anak ko hindi kita pinatay ng diretsyo. Mayabang na sabi ni Mrs. Ramos. Tila siya ay isang marangal na maharlika, samantalang si Ricardo ay isang hamak na magsasaka, na nararapat lamang na year-okon sa ilalim ng kanyang mga paa. Oh, tapos nagmamakaawa ako na patayin mo ako. Kalmado ang mukha ni Ricardo, at malamig ang boses nito. Nang marinig ito ni Mrs. Ramos ay agad na nagpahayag ng mabangis na ekspresyon at itinuro si Ricardo, na may pananakot na tonong sinabi, Honey, patayin mo siya para sa akin. Sumigaw din si Aditya ng, damn it. At sinabing, anak, hindi mo sinasamantala ang pagkakataon kapag nabigyan. Fair na. Paalisan mo siya para sa akin. Nang matapos siyang magsalita, sumugod ang grupo ng mga manggugulo na dala niya patungo sa Ricardo na naghahampas ng kanilang mga sandata. Mabangis at mabangis, na may malakas na pakiramdam ng pagmamalabas. Bakas sa mukha ni Mrs. Ramos ang saya at malisyoso. Bugbugin siya. Bugbugin siya hanggang mamatay. Naglakas loob siyang paluhod sa akin. Sisiguraduhin kong buong buhay niya sa wheelchair. Bang! 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 Gayunpaman, ang kanyang masayang ekspresyon ay nagyelo sa kanyang mukha bago ito ganap na namumulaklak. Matapos ang mapurol na tunog ng pagbangga ng mga kamao at paa, ang mabangis at masasamang tauhang ito na nakasuot ng itim na lahat ay sunod-sunod na lumipad palabas. Ang karahasan ay mabilis na tumaas, na may ilang nagdurusa ng mga bali ng buto at bali, habang ang iba ay naiwang walang malay at dumura pa ng dugo. Natigilan ang lahat at hindi makapaniwala habang nakatingin kay Ricardo. Ito ay talagang isang napakatindi at brutal na pagliko ng mga pangyayari. Habang nakatingin kay Ricardo ang ilang babae sa kwarto, hindi nila maiwasang mamangha. Naramdaman nila na ang lalaking ito ay talagang dominante at lalaki. Masyadong secure ang ganitong klase ng tao. Napatulala si Nelson, at nanginginig ang chubby na mukha ni Sonny. Lalong nabigla sina Mrs. Ramos at Aditya. Lalo na nang makita nila si Ricardo na naglalakad palapit sa kanila pagkatapos makipag-usap sa iba, bakas sa mga mukha nila ang matinding takot. Pagpatay ng layunin. Naramdaman nila ang nakakatakot na aura na nagmumula kay Ricardo na nagpang-inig sa kanila sa takot.
It was killing intent. Mr. Houghton. Mr. Houghton, please pasok ka dali. Tulungan mo ako. Martial artist ang batang ito. Paos na sigaw ni Aditya sa sumunod na segundo. Kabanata 123 Ang mga baliw ay tiyak na magdadala ng kapahamakan sa kanilang sarili. Hindi makapaniwala sina Aditya at Ginang Ramos na dinala nila ang isang grupo ng mga naka-blacklist na tauhan, tanging si Ricardo ang nag-solve ng lahat. Nasaksihan ng makapangyarihang kakayahan ni Ricardo, natakot at nataranta ang dalawa. Bigla, sa malakas na sigaw ni Aditya, sumugod ang isang lalaking may peklat na may kasamang mabangis na alipors. Ito ay walang iba kundi ang dating alipors ni Tiger, si Scar. Bilang isa sa mga malupit na tao ni Tiger sa ilalim ng kanyang utos, si Scar ay isa ring tunay na master. Ang kanyang muscular body ay puno ng explosive power at nagkaroon siya ng lakas ng horizontal training sa kanyang mga huling taon. At ang kanyang mga alipors ay hindi rin ordinaryong mga thug. Lahat sila ay may sapat na kasanayan upang humarap sa 10 tao ng sabay-sabay. Nang makitang sumugod si Scar at ang kanyang mga tauhan, nagpakita ng mga palatandaan ng pagkagulat sina Mrs. Ramos at Aditya. Tapos ka na para. Mabangis na sabi ni Aditya. Si Mr. Houghton ay naghihintay sa labas orihinal na ngunit ayaw niyang makisali. Ngunit ngayong personal mong nasugatan ang mga tauhan ni Mr. Houghton ngayon, si Mr. Houghton ay lalabas mismo. Hindi ka aalis dito ng buhay. Nanginginig na naman si Ginang Ramos habang binibigkas ang mga katagang ito. Paulit-ulit niyang tinawag ang Mr. Houghton, pakiramdam na siya ang kanyang napakalaking haligi ng suporta. Sa katunayan, iyon ang kaso. Ang katayuan ni Scar sa Edoland ay mas mataas ngayon kaysa dati. Noong araw na nawasak ang kuta ng Tiger, maswerte siyang wala doon. Sa pagbagsak ng Tiger, hinati nina Henry at Mason ang impluwensya ng Tiger. Upang maiwasan ang hindi kinakailangang mga salungatan at labanan, ang dalawang, mga batang Panginoon, ay kailangang gumamit ng mga dating subordinate ng Tiger. Sinasamantala ang sitwasyong ito, si Scar, isa sa mga pangunahing alipors ng Tiger, ay isinama ang kalahati ng dating impluwensya ng Tiger at sumama kay Henry, at sa gayon ay itinaas ang kanyang katayuan at naging Mr. Houghton sa Underworld. Matapos pumasok si Scar at makita ang kanyang nahulog at sumisigaw na mga kampan, ang kanyang mukha ay naging sobrang malungkot. Siya iyon. Mr. Houghton, bayaran mo siya. Nabanggit lang namin ang pangalan mo, at walang kahihiyang sinabi nitong lalaki na ikaw, Mr. Houghton, ay wala. Nagdagdag ng panggatong si Ginang Ramos sa apoy, tinitigan si Ricardo na may matinding sama ng loob. Sinadya niyang palakihin ang sitwasyon, umaasang parurusahan ni Scar si Ricardo, nahahayaan siyang mailabas ang kanyang pagkabigo. Naniniwala si Ginang Ramos na sa lakas ni Scar, madali niyang haharapin si Ricardo. Masama rin ang ngiti ni Aditya, sabik na inaasahan kung paano sila tutulungan ni Scar na makaganti. Sina Nelson at Sonny ay sabik ding naghihintay sa paparating na palabas. Anak, ikaw ba? Hinahanap mo. Sinundan ni Scar ng tingin si Mrs. Ramos at tumingin kay Ricardo. Gayunpaman, nang makita niya ang hitsura ni Ricardo ay biglang huminto ang kanyang boses na parang may samakaw sa kanyang lalamunan. Tama, ako ito. Scarface, long time no see. Naging Mr. Houghton ka na. Lutang ang mukha ni Ricardo na may kasamang ngiti habang naglalarong tanong. Nagulat din siya na hindi sinundan ng lalaking ito si Tiger sa loob. Parang hindi niya nakita ang lalaking ito last time sa Villa Mount. Mr. Willis. Ikaw ba yan? Ilang ulit na tumalon ang talukap ng mata ni Scarface at hindi man lang siya makapagsalita ng maayos. Then may thud sound at nanlambot ang legs niya habang diretsyong nakaluhod. Ang buong tao ay nanginginig na parang ipa. Nang makita ang eksenang ito ay tuluyang napatulala sina Aditya at Ginang Ramos. Nelson, Sonny at lahat ng naruroon ay halos lumabas din ang kanilang mga eyeballs mula sa kanilang mga socket. Mr. Houghton, ikaw. Anong ginagawa mo? Kinakamot ni Aditya ang balat ng mukha habang hindi makapaniwalang tanong. Panay ang pagbabago ng kutis ni Ginang Ramos.
Malabo na niyang naramdaman na may mali dito. Sa puntong ito sa oras kahit na Scarface ay hindi na mahalaga sa kanila ngayon. Lumuhod sa harap ni Ricardo, Mr. Willis, hindi ko talaga alam na ikaw yun. Kung alam kong ikaw yun, kahit na may 100 guts ako ngayon, hindi ako maglalakas loob na sumama. Humihingi ako ng iyong kapatawaran, Ginoo. Ang kamangmangan ay kaligayahan. Habang binibigkas niya ang mga salitang ito, direktang iniuntog ni Scarface ang kanyang ulo sa mga paa ni Ricardo. Kahit wala pang sinasabi o ginagawa si Ricardo, pero ang makita pa lang siya nito ay nagsimula na siyang humingi ng awa. Talagang takot sa kanya si Scarface. Hinding-hindi niya makakalimutan ang eksena ng pagbukas ng pinto sa hotpot restaurant kung saan nakahandusay ang mga katawan habang pinupunasan ni Ricardo ang dugo sa kanyang mga kamay. Hindi rin niya makakalimutan na namatay si Tiger sa loob dahil sa pananakit sa lalaking nakatayo sa harapan niya ngayon. Tama, namatay sina Tiger at Josiah ilang araw na rin ang nakalipas. Namatay sila nang hindi maipaliwanag sa bilangguan ng walang anumang babalang palatandaan mula sa myocardial infarction. Bagamat walang anumang ebidensya, maaaring isipin ng sinuman kung bakit sila namatay. Tingnan natin kung gaano kakahusay. Pagtingin kay Scar, na nakaluhod at nakayuko, sinulyapan ni Ricardo ang mag-asawang Ramos at mahinahong sinabi. Nanginginig si Scar at nanlamig ang mga mata habang nakatingin kina Aditya at Mrs. Ramos. Sa sandaling ito, pareho nilang naiintindihan ang sitwasyon. Maging si Scar ay humihingi ng awa kay Ricardo, kaya anong pagkakataon nila? Mr. Willis, I'm sorry. Hindi ko na mauulit. Please spare us. Sigaw ni Mrs. Ramos sa takot. Mr. Willis. Kasalanan ng asawa ko ang lahat. Inosente ako. Hihiwalayan ko siya kung gusto mo. Mababayaran kita ng pera. Pangalanan mo na lang ang presyo mo. Pakiramdam ni Aditya. Parang nasa panganib ang buhay niya at nagsimula pa siyang bumili ng paraan para makawala sa gulo. Mr. Willis, paano natin sila haharapin? Matigas na wika ni Scar. Tumawa lang si Ricardo ngunit hindi na nagsalita pa habang nakatingin sa mag-asawa na may malamig na pagwawalang bahala na tila nagmumungkahi na nakatingin siya sa dalawang patay na tao. Talagang gusto niyang patayin ang mga kasuklam-suklam na hamak na ito na walang utang na loob at mapaghiganti. Sila ay nararapat na walang mas mababa kaysa sa kamatayan. Kung hindi dahil sa kanyang lakas, isang ordinaryong tao ang dumanas ng kahabag-habag na kapalaran sa pagharap sa mag-asawa. Humingi ng tawad si Scar habang nanginginig sa takot, I'm sorry Mr. Willis. Please forgive me. Pagkatapos ay sumenyas siya sa kanyang mga tauhan, alagaan mo sila. No. Please don't do this Mr. Houghton. Patawarin mo kami Mr. Willis. Please spare us. Namutla ang mukha ni na Aditya at Mrs. Ramos. Nagkaroon pa ng mabahong puddle sa ilalim ng mga paa ni Ginang Ramos dahil sa kanyang takot. Kahit gaano pa sila humingi ng awa, hindi mahalaga dahil kinaladkad sila ng mga tauhan ni Scar palayo ang kanilang kapalaran ay tinatakan ng sarili nilang kasamaan. Tulad ng sinasabi nila, kapag ang isang tao ay nabaliw magkakaroon ng kaguluhan. Kapag nabaliw ang mga tao may kahihinatnan. Matagal nang naging mayabang si Mrs. Ramos ngayon ay nakilala na niya ang kanyang kapareha nang hindi na siya maprotektahan ng kanyang asawa. Sa puntong ito ay pinunasan ni Nelson ang ilang pawi sa kanyang noo habang mukhang takot na walang kwenta. Naisipan niyang dumulas ng hindi napapansin bago pa man siya mapansin ng sinumang umalis. Gayunpaman, sa sandaling ito, sinulyapan siya ni Ricardo at sinabing, Nelson, nagawa mo na bang dalhin dito ang mga tao ni Mr. Ramos? Hindi pa dumarating ang mga halamang gamot na hiniling ko, hindi ba? Nang marinig ito, nanginig si Nelson at napaluhod. Dumating na sila. Mr. Willis, dumating na ang mga medicinal herbs mo. I'll go get them for you now. You can come get medicine from me for free for the rest of your life. Napasigaw si Nelson. No need. I don't need that little bit of money. Iwagayway ni Ricardo ang kamay niya. Sinulyapan ni Scarface si Ricardo at masasabi niyang may nangyari. Nang hindi man lang nagtanong sa pagkakataong ito, iminuwestro lang niya ang kanyang mga tauhan, smash up this pharmacy.
Kabanata 124 na pag-anyaya sa kanyang pamilya. Hindi, pakiusap. Lumuhod si Nelson sa lupa, umiiyak sa kawalan ng pag-asa. Pinagmasdan niya ang mga alipores ni Scar na dinurog ang mga counter at stand sa botika. Pakiramdam niya ay malapit na siyang mamatay. Labis niyang pinagsisihan ang lahat. Walang dahilan para magkaroon sila ni Ricardo ng anumang hinaing sa isa't isa. Kung alam lang niya ito ng mas maaga, bakit niya tinulungan ang iba na salakayin siya? Sonny, sumama ka sa akin. Sa sandaling ito, tinawag ni Ricardo si Sonny. Nanginginig si Sonny ngunit hindi naglakas loob na sumuway. Sinundan niya si Ricardo sa labas ng walang sinasabing kalokohan. Mr. Willis, do you have any orders? Takot na tanong ni Sonny pagkalabas nila. Malamig na tanong ni Ricardo, kanino mo binigyan ng problemang gamot na ito? Don't worry Mr. Willis. Ang unang nakakuha nito ay Rejuvenation Pharmacy. Hindi ko pa na-deliver sa ibang lugar. Pinunasan ni Sonny ang kanyang pawis at nag-aalalang sumagot. Kung hindi nangyari ang insidente ngayon at naihatid niya ang mga mababang gamot na ito sa iba't ibang parmasya at ospital sa Edolan, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Sa pag-iisip nito, nagpapasalamat si Sonny kay Ricardo. Sa wakas, galit siyang nagmura, damn it, napakasamang manager si Romeo. Kailangan ko siyang pag-usapan. Hindi ba nakakasira ito ng mga tao? Gayunpaman, si Ricardo ay iwinawagayway ang kanyang kamay. No, I called you here just for that matter. If Romeo gave you goods, you can accept them but don't reveal anything back. Makinig kang mabuti. Naiintindihan mo ba? Siyempre kung hindi mo maintindihan, hahanap ako ng ibang paraan para sa iyo. Nang matapos siyang magsalita ay may bakas ng talas ng kanyang mga mata, at binalot ng lamig si Sonny. Nang inag si Sonny, at mabilis na tumango, naiintindihan ko. Ang pangalawang anak ng pamilya Low ay malamang na magdurusa ng husto sa lahat ng ito. Nag-isip siya ng mapait. Sumunod, nakaisip si Ricardo ng ilang mga formula na angkop para sa mass production. Mabilis siyang gumawa ng ilang sample at ipinadala ang mga ito sa mga pangunahing distributor tulad ng Flynn, Caden at iba pa. Kasama sa mga bagong gamot ang mga produktong pampaganda na maaaring magtanggal ng mga mantsa, gamutin ng rhinitis, mga espesyal na produkto sa pagbabawas ng timbang at iba pa. Mayroong parehong mga pandagdag sa kalusugan pati na rin mga gamot. Kung ikukumpara sa Love Light o Lowe's Golden Wound Medicine, mas mataas ang commercial value. Nangangahulugan ito na pagkatapos na mailunsad ang mga gamot na ito, si Flynn at iba pang mga ahente ay magiging mas kumikita. Hindi umaasa si Ricardo sa mga personal na koneksyon para hikayatin ang mga ahenteng iyon, ngunit ginamit ang kanilang mga interes para makuha sila. Ang hindi inaasahan ni Ricardo ay pagkatapos na ipadala ang mga sample na ito, lahat ng reaksyon ng mga ahente ay napaka-positibo. Nagkusa silang makipag-ugnayan kay Ricardo at ipinahayag ang kanilang pagpayag na lubos na makipagtulungan sa kanya. Hanggat nabawi ni Ricardo at Miranda ang Lowe's Pharmaceutical, ibibigay din nila sa kanila ang mga karapatan ng ahensya para sa mga bagong gamot na ito. Samantala, proud pa rin ang pamilya ni Romeo. Ang Lowe Family Mansion. Romeo, nalutas mo na ba ang krisis ng supply ng hilaw na materyales para sa kumpanya? Tanong ni Victoria sa malalim na boses. Hindi masyadong maganda ang mukha niya. Sa huling business exchange meeting, lahat ng tao sa pamilya Lowe ay talagang pinalayas. Si Victoria ay labis na nalulumbay sa mga araw na ito. Nakaramdam siya ng hiya. Nabigo rin ang kanyang plano na makipagkita sa mga bagong supplier ng mga panggamot na materyales sa pamamagitan ng mga palitan ng negosyo. Nahaharap sa isang krisis ang Lowe's Pharmaceutical at halos hindi siya makatulog sa gabi dahil hawak pa rin niya ang 43% ng shares ng kumpanya bilang chairman ng board, ginagawa siyang pinakamalaking shareholder pa rin ito. Kung mayroong anumang mga problema sa kumpanya ng parmasyutiko na ito o kung ito ay nademanda ng sinuman, kung gayon siya ay madadamay din. Nay, huwag kang mag-alala. Naresolba na ito.
Alam ng isang Slockmore Medicinal Material Wholesaler na mahusay ang pagbebenta ng ating gamot at aktibong lumapit sa pakikipagtulungan. Ngayon ang pag-unlad ng produksyon ay bumuti muli. Isang bagong batch ng mga kalakal ang naipadala na, pagmamalaki ni Romeo. Nagulat si Victoria nang marinig ang balitang ito. Oh, bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Hindi ba't nag-aalala lang si Romeo sa iyo? Makakaasa ka. Ipaubaya mo ang kumpanya sa kamay ni Romeo, at ang kailangan mo lang gawin ay bilangin ang pera. Nakangiting sabi ni Elisa. Tama, Lola. Sa pag-unlad ng kumpanyang parmasyutiko na tulad nito, tiyak na ikaw ang magiging pinakamayamang tao sa Edoland o kahit Cranford. Matamis na tiniyak ni Harlow sa matandang babae. Mabuti. Mabuti. Pagdating ng panahon, ang pamilya Low ay aalis sa Edoland at magiging isang top-tier na pamilya sa buong estado. Sa wakas ay natangay ng matandang ginang ang dilim nitong mga nakaraang araw, tuwang-tuwang sinabi. Oo. Oo nga pala, hindi mo pa alam. Nung nakita kami ni Miranda at ng Willis na yun na may halamang gamot, ang pangit ng mukha nila. Kung nakita mo, nasiyahan ka talaga. Excited na sabi ni Elisa. Pagkatapos ay ikinwento niya kay Victoria ang nangyari sa pabrika. Matapos itong marinig ay namula ang mukha ni Victoria sa kasiyahan. I can imagine it. Romeo, Elisa and Harlow, well done. Lola, sa tingin mo ba nakatulong ang tatay ko sa paglabas ng galit mo? Malaki ba ang ginawa niyang serbisyo para sa pamilya natin? I think we should organize a celebration banquet to honor him, biglang mungkahi ni Harlow. Nagliwanag ang mga mata ni na Romeo at Elisa sa pananabik habang nakatingin kay Victoria. Ang kanilang pamilya ay labis na nag-aalala tungkol sa kanilang reputasyon at nagkaroon ng kompetisyon sa loob mismo ng pamilya Low. Kapag pumanaw si Victoria, palaging may magiging ulo ng pamilya at pamumuno sa buong pamilya. Ang dahilan kung bakit palaging tina-target ni Romeo ang pamilya ni Emmanuel ay dahil si Emmanuel, bilang panganay, ay karaniwang magiging pinuno ng pamilya sa hinaharap. Kahit na pinatalsik si Emmanuel sa pamilya, nagbabanta pa rin ang ibang mga tiyuhin ni Miranda. Kaya naman, nais din ng kanilang pamilya na gamitin ang pagkakataong ito para masiguro ang posisyon ni Romeo sa loob ng pamilya. Kung handa si Victoria na mag-organisa ng isang pagdiriwang para sa kanya, ito ay halos katumbas ng pagsasabi sa lahat sa pamilya na ang magiging pinuno ng pamilya ay ang pangalawang anak na lalaki. Nang marinig niya ang panukalang ito mula kay Harlow, nag-atubili si Victoria ng ilang sandali. Sa sandaling ito, mapait na ngumiti si Harlow at sinabi sa matandang babae, Lola, bakit hindi natin imbitahan ang pamilya ng aking panganay na tiyuhin sa pagdiriwang na ito? Tingnan nila kung gaano kahusay ang pag-unlad ng pamilya at kung gaano kaunlad ang ating negosyong parmasyutiko. Tama ka. Hindi mo nakita kung gaano kakulit sina Miranda at Willis noong nalaman nilang nasolusyonan natin ang hilaw na material na krisis noong nakaraan. Masiglang dagdag ni Elisa. With those words spoken, Victoria finally agreed, okay then let us celebrate Romeo's success by inviting everyone including Emmanuel's family. Kilala siya bilang isang taong hindi kailanman umatras sa pamilya Low, ngunit paulit-ulit siyang dumanas ng mga pag-urong kasama sina Miranda at Ricardo, lalo na pagkatapos ng huling palitan ng negosyo na nagpahiya kay Victoria at sa buong pamilya Low. Madaling isipin kung gaano kalaki ang hinanakit ni Victoria sa loob. Sinamantala ang pagkakataong ito, determinado siyang ilabas ang kanyang galit minsan at para sa lahat. Kabanata 125 Hindi kita hahayaang magkamali. Nang gabing iyon, magkasamang umalis sa pabrika sina Ricardo at Miranda para sunduin si Nora mula sa kindergarten bagamat lihim na pinuprotektahan ng mga tauhan ni Mason, sina Dennis at Jeremy. Si Nora, palaging mas pinili ni Ricardo na kunin ang kanyang anak na babae mismo hanggat may oras siya. Nagplano silang kumain ng sabay sa labas. Gayunpaman, pagkalabas pa lamang ng kindergarten, nakatanggap si Miranda ng tawag mula kay Kara na humihiling sa kanya at kay Ricardo na pumunta sa hapunan sa gabing iyon. Binanggit din niya na may kailangan silang pag-usapan.
Ibinaba muna ni Ricardo si Nora sa Emperor Garden at humingi ng tulong sa kanilang yaya na si Lina sa pag-aalaga sa kanya at paggawa ng pagkain para sa kanya bago nagmaneho kasama si Miranda patungo sa bahay nina Emmanuel at Cara. Naisipan niyang isama si Nora ngunit nagpasya siyang tumanggi dahil hindi pa siya lubusang tinatanggap nina Emmanuel at Cara. Ayaw niyang malantad ang kanyang anak sa anumang potensyal na pinsala kapag may sinabi sila sa harap niya. Pagdating nila sa bahay, kararating lang din ni Mason. Kuya, sis. Masayang bati ni Mason sa kanila. Miranda rolled her eyes dismissively at him, since when you start call him brother-in-law first. Hindi niya maiwasang maramdaman na mas malapit si Mason kay Ricardo kaysa sa sarili nitong kapatid. Pumasok silang tatlo sa bahay na nagkukwentuhan at nalaman na parehong malungkot ang mga mukha nina Emmanuel at Cara kahit naghanda na sila ng hapunan. Dad! Mom! What happened? Why did you ask us over for dinner if you're going look so unhappy? Naguguluhang tanong ni Miranda habang parehong mukhang tuliro rin sina Ricardo at Mason. Maupo muna tayo, winagaway ni Cara ang kanyang kamay at sumulyap kay Ricardo, at sinabing, nga pala, Ricardo, hindi mo sinama ang iyong anak. Saglit na nag-alinlangan si Ricardo, nagulat na nagtatanong ang kanyang biyenan tungkol kay Nora. Hindi ko ginawa. Sa susunod, isama mo ang bata. Hindi pa natin siya nakikita. At saka, kung may oras kayo ni Miranda, mag-shopping kayo ng mga damit pangkasal at magpakuha ng mga litrato ng pangkasal. Nabanggit ko na dapat tayong magpakasal. Para sa iyo, at oras na para magsimulang magplano. Nagpalitan ng tingin sina Emmanuel at Cara, at casual na idinagdag ni Emmanuel. Bahagyang nagulat si Ricardo, nakatingin kay Emmanuel at Cara, nakaramdam ng isang alon ng emosyon sa loob. Hindi kaya tanggap na talaga siya ng mga ito ngayon. Nakagat ni Miranda ang kanyang mga labi, magkahalong emosyon at tuwa ang bumabalot sa kanyang mukha. Sinulyapan niya si Ricardo, at sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng kaligayahan. Ano man ang iniisip ni Victoria at ng iba pa, tuluyan na bang tinalikuran ng kanyang mga magulang ang ideya na ipakasal siya kay isa. After this busy period, tumanggo ang Diyosa na CEO na may ngiti sa kanyang mga labi. Ipapaalam ko sa iyo ng maaga na ako ang magiging pinakamahusay na tao. Lumiwanag sa mukha ni Mason ang pananabik nang marinig ito at idiniin niya ang kanyang mga salita. Okay, let's just focus on this happy news. I need to talk to you guys about something. Nakakunot ang noo ni Cara. Oh, ano yun? Hindi maipaliwanag na tanong ni Mason habang tinatanggal ang ngiti. Ipinaliwanag ni Cara ang sitwasyon sa kanilang tatlo. Nang matapos siyang magsalita ay napangiwi si Miranda sa galit. Gusto ni Lola na magsagawa ng selebrasyon para kay Tio Romeo. At kailangan din nating pumunta. Bakit tayo pupunta? Masyadong bias ang lola ko. Hindi ba niya tayo pinapaalis para lang makita natin ang mga mukha nila? Mariin ding sabi ni Mason. Isang piging sa pagdiriwang. Inutang ng Lowe's Pharmaceutical ang tagumpay nito ngayon dahil sa pagsisikap ni Miranda at Ricardo. Kinuha ni Romeo ang kanilang pagsusumikap at ngayon ay gusto nilang lahat kasama ang pamilya ni Miranda na dumalo sa kanyang victory party. Sinong magtitiis sa ganyang ugali ng bullying? Anong klaseng usapan yan? Pinatawag ng lola mo lahat ng tao sa Lowe family sama-sama ang mga malalayong kamag-anak, hindi ba normal lang na dumalo tayong lahat? Mahigpit na pinagalitan ni Emmanuel ang kanyang mga anak. Hindi ba't pinalayas niya tayo noon sa pamilya natin? Ano ang kinalaman ng pagdalo sa isang piging sa pagdiriwang? Hindi natuwa si Mason tungkol dito. Ito ay nagpapakita na ang iyong lola ay isinasaalang-alang pa rin kami bilang bahagi ng pamilya. Marahil ito ay isang senyales pa nga para sa amin, isang pagkakataon para sa pagkakasundo sa loob ng aming pamilya. Kumatok si Emmanuel sa mesa habang seryosong nagsasalita. Emmanuel, huwag kang ang walang muwang. I think your mother has ulterior motives here. Naniniwala din ako na hindi tayo dapat dumalo. Inilibot ni Cara ang kanyang mga mata bago sinabing, ngayong parehong ayaw pumunta ni Miranda at Mason. Tapos na ayos na. Kain tayo.
Sa sandaling marinig niya ang balita, mahigpit niya itong tinutulan. Gustong umalis ni Emmanuel, ngunit pinilit niyang tawagan muli sina Miranda at Mason para pag-usapan ito. Kayo, Miranda and Mason are not sensible. How can you say that as a mother? Anong kinakain mo? Si Emmanuel ay pinagalitan ng asawa hanggang sa namula ito sa mukha. Sa sumunod na segundo, tumingin ang biyenan kay Ricardo at nagtanong, Ricardo, ano sa tingin mo? Dapat ba tayong pumunta? Kailangan pa bang magtanong? Talagang ayaw pumunta ng bayaw ko. Walang magandang sasabihin ng lola at tiyuhin ko tungkol sa kanya. Tatay, kung tatanungin mo ang aking bayaw tungkol dito, hindi ba ito nagpapahirap sa kanya? Ipinagtanggol ni Mason si Ricardo. Ang maliit na bayaw na ito ay medyo bagay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay tila hindi nagpapasalamat si Ricardo sa pagtatanggol ng kanyang bayaw. He smiled and nodded his head saying, "Since your dad wants to go then let's just go." Bibigyan nito ng pagkakataon ng lola ni Miranda habang binibigyan din tayo. Ang galing! Ang galing mong manugang! Nang marinig ang pahayag na ito mula sa kanya, tumawa ng malakas si Emmanuel sabay tapik sa balikat ni Ricardo. Gayunpaman, si Cara kasama sina Miranda at Mason ay ganap na nagbago ng kanilang mga ekspresyon. Ricardo, what did you say? Their grandmother clearly has ulterior motives behind this invitation. Hindi ba tayo magpapahiya kung dadalo tayo? Nasir-on ka na ba? Pinandilatan ni Cara si Ricardo nang hindi nasisiyahan bago nagsalita sa galit. Brother-in-law, dapat may kinalaman ang tiyuhin ko sa likod ng lahat ng ito. Siguradong may sama ng loob ang lola natin sa ating dalawa kaya paano niya maisa sa puso ang ating ikabubuti. Kumunat ang noo ni Mason habang nagsasalita na may pag-aalala sa lahat ng nasasangkot sa sitwasyon. Hindi umimik si Miranda ngunit puno ng pagdududa at pagkalito ang kanyang mga mata sa lahat ng nangyayari sa kanilang paligid. Don't worry. I won't let any harm come your way. Trust me. Kung talagang nag-aalok sa atin ang lola mo ng isang sanga ng olibo tulad ng sinabi ni Mr. Lowe, then that would be great. But if she wants to humiliate us instead, ipinapangako ko na pagsisisihan niya ang pagtawid sa akin. Hinawakan ni Ricardo ang maliit na kamay ni Miranda habang nakatingin kay Cara ng may kumpiyansa, na nangangakong magiging maayos ang lahat sa pagitan nilang lahat. Matapos marinig ang mga salitang ito, nag-alinlangan sandali si Cara bago tuluyang tumango bilang pagsang-ayon. Bahagyang namumula pa rin ang kanyang mga mata na para bang iniisip nitong nagdaang mga taon kung saan sila ay hindi patas na pagtrato dahil lamang sa pagiging manugang. Good. Ricardo, sana wag mo akong bigwan. Ang matandang babae ay buong buhay niyang nangingibabaw, at siya ay may kinikilingan sa kanyang mga aksyon. Hindi ko alam kung gaano karaming pagkabigo ang aking tiniis sa mga nakaraang taon. Walang pag-asa para kay Emmanuel, na walang kwentang anak. Yan ang sabi mo. Tulungan mo akong mahanap ang lahat ng ito pabalik. Kabanata 126, hindi ka kwalipikado. Kinagabihan, ginanap ang pagdiriwang na piging sa pinakamataas na palapag ng Marina Obelisk Hotel sa ilalim ng pangalan ng pamilyang Lowe. Nandoon ang lahat ng miyembro, kabilang ang mga direktang at collateral na kamag-anak, gayon din ang kanilang mga gwardya at pamilya ng mga tagapaglingkod. Halos 1,000 tao mula sa lahat ng edad at kasarian ang napuno ng halos 100 mesa sa Grand Hall. Umupo ang matriarch sa center table kasama ang pamilya ni Romeo sa tabi niya, kasama ang mga tiyuhin at isang tiyahin ni Miranda. Gayunpaman, hindi tulad nina Elisa at Harlow na nakaupo kasama ang kanilang mga pamilya, ang mga kamag-anak ni Miranda ay magkahiwalay na nakaupo sa isang kalapit na mesa. Ang kaayusan na ito ay nagsalita ng mga volume tungkol sa katayuan ni Romeo kumpara sa iba. Romeo, umuunlad ang iyong pharmaceutical company. Aakayin mo ang pamilya natin sa bagong taas. Bulalas ng ikatlong tiyuhin ni Miranda na si Owen Lowe kay Romeo. Tamang-tama. Mahusay na desisyon ang ginawa ni nanay sa pamamagitan ng paghirang sa iyo bilang pinuno ng aming negosyong parmasyutiko, matamis na sigaw ng tiyahin ni Miranda na si Jennifer Lowe, na pinasyahan ang dalawang lalaki sa isang pangungusap lamang.
Lumapit din ang ikaapat na tiyuhin ni Miranda, si George Lowe, at iba pang miyembro ng pamilya Lowe upang purihin si Romeo habang pinupuri rin sina Eliza at Harlow. Naunawaan nilang lahat na kung walang mangyayaring hindi inaasahan, si Romeo ang susunod sa linya para sa pamumuno pagkatapos nitong pagdiriwang na piging. Masayang ngumiti si Romeo habang nakikinig sa mga papuri ng lahat. Nakaramdam siya ng magaan na pakiramdam tulad ng dati. Si Eliza at Harlow ay ngumiti rin ng malawak na parang namumulaklak na mga bulaklak. Sila ay hindi maaaring maging mas nasiyahan dahil ang kanilang vanity ay ganap na nasiyahan. Nakaupo rin doon si Victoria na nakangiti ngunit patuloy na sumulyap sa entrance door dahil ang pinakamahalaga ngayon ay hindi kung masaya o hindi ang pamilya ni Romeo kundi gusto niyang maghayganti. Biglang nagbago ng bahagya ang ekspresyon ni Victoria. Malamig ang ngiti niya nang makitang paparating na sila dumating na ang pamilya ni Emmanuel. Nandito na ang pamilya ni Emmanuel. Hindi ba sila pinaalis sa clan natin? Bakit sila nandito ngayon? Nagkagulo sa loob ng bulwagan nang lumitaw ang pamilya ni Emmanuel na naging sanhi ng maraming talakayan sa mga miyembro ng pamilya Lowe na nakakatanggap ng mga papuri kanina hanggang noon. Masayang napatayo si Romeo nang makarinig ng kaguluhan malapit sa kanya, "Hoy Emmanuel, Kara. What brings you here?" Nang aasar niyang tanong habang nakangisi ng nakakaloko sa kanilang dalawa. Talaga. Nakick out kayong lahat sa pamilya, and yet you have the nerve to show up at my husband's celebration banquet. Oh my, oh my. Natatawang sabi ni Eliza. Nagkunwaring nagulat si Harlow at sinabing, paano magkakaroon ng ganoong kakapal na balat ang isang tao? Alam ba nila na kung wala ang pamilya, wala sila at ngayon ay gusto nang bumalik para humingi ng tirahan? Nang marinig ang kanilang mga salita, agad na nagpakita ng galit ang mukha ni Emmanuel. Nagalit din si Kara sa pangungutya nila pagdating nila. Hindi nila inaasahan na pagdating pa lang sa party ay walang humpay na kinukutya sila ng pamilya ni Romeo. Tumingin si Emmanuel kay Victoria na may bakas ng pag-asa sa kanyang mga mata. Nakita niya itong dahan-daang tumayo at sinabi sa malalim na boses, "Inimbitahan ko sila." Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito, si Emmanuel ay nasa sabik at sumigaw para sa kanyang ina na may luha sa kanyang mga mata. Nanay. Maliban kay Romeo at tatlong iba pa mula sa pamilya Lowe na alam ang tungkol sa imbitasyong ito noon pa man. Lahat ng iba ay tumingin tuliro. Inimbitahan ba ng matandang babae ang pamilya ni Emmanuel pabalik sa pamilya Lowe? Gayunpaman, sa sumunod na segundo, narinig nila ang malamig na ungol ni Victoria habang itinuturo ang kanyang tungkod patungo sa ilang mesa sa pinakalabas na bahagi ng bulwagan. Umupo ka dyan. Isa itong gitnang lugar kung saan wala ng karapatang maupo ang pamilya mo. Sa sandaling matapos niyang sabihin ang mga katagang iyon, ang mukha ni Emmanuel ay kapansin-pansing nagbago, mula sa naantig sa gulat na galit sa halip. Galit na galit si Kara na nanginginig ang buong katawan habang sina Miranda at Mason ay may pangit din na ekspresyon sa mukha. Ano? Pinaupo sila sa isang panlabas na mesa. Ang mga nakaupo doon ay pawang mga katulong o bodyguard ng pamilya Lowe. Ito ay kahihiyan. Hubad na kahihiyan. Hahaha. Ang bait ni nanay. Nakick out ka sa pamilya pero naawa si nanay sa pag-imbita sa'yo dito ngayon. You should feel honored just sitting outside. Ilang beses tumawa si Romeo na may sarcasm na tumutulo sa bawat salitang binitawan niya. Tama. Tamang-tama ang pagkakaupo kasama ang mga katulong. Tawa din ng tawa si Harlow. Iba-iba ang ekspresyon ng ibang miyembro ng pamilya Lowe ngunit hindi nila maiwasang pag-usapan ito sa kanilang mga sarili, hindi ko akalain na mahuhulog ang pamilya ni Emmanuel ng ganoon kababa. Hindi sila dapat dumating. Sok-sok. Ang pag-upo kasama ng mga katulong ay nangangahulugang hindi ka kwalipikado para sa mga upuan sa gitnang lugar. Labis na nalungkot si Emmanuel at nagtanong, "Ma, pinatawag mo ba kami ngayon para lang ipahiya kami?" Pinaunlad ni Romeo ang kumpanya at pinahintulutan kayong lahat na magpainit sa kaluwalhatian nito. Ang pagbibigay sa iyo ng isang upuan ay nagbibigay na ng mukha. Ngayon bilasan mo at maupo ka, nanunuya si Victoria habang mahigpit na utos.
Sa sandaling ito, ang lalim ng mga mata ng matandang babae ay napuno ng kasiyahan pagkatapos ng paghihiganti. Sa pagtingin sa galit na ekspresyon ni Kara at Miranda, hindi na nakaramdam ng kasiyahan si Victoria. Ang tanging bagay na bumabagabag sa kanya ay si Ricardo, ang munting gigolo na iyon ay tila walang pakialam na para bang hindi siya napahiya sa ganitong pakikitungo. Ito ay may katuturan kapag siya ay nag-iisip tungkol dito. Ang duwag na handang maging manugang ng iba ay matagal nang nawala ang lahat ng kanyang dignidad. Malamang nasanay na siyang pinapahiya. Emmanuel, alis na tayo. Hindi mo ba nakikita kung ano ang tawag sa atin ng nanay mo dito? Para ipahiya tayo kasama ng nakababatang kapatid mo. Sigaw ni Kara sa asawa habang pulang-pula ang mata sa galit. Nakatalikod na sina Miranda at Mason at naglalakad patungo sa exit ng hall. Miranda, Mrs. Lowe. Maupo na lang muna tayo. Huwag magmadali. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hinawakan ni Ricardo si Miranda habang sinusubukang hikayatin muli si Kara. Umupo. Ano ang inuupuan natin? Ang pagmasdan ng kanyang nakababatang kapatid na tuwang-tuwa sa harap ng ating mga mukha o gawing katatawanan. Ricardo, gusto mo bang lalo tayong magdusa ng kahihiyan? Galit na tanong sa kanya ni Kara sa sandaling ito na puno ng pagkabigo at galit sa kanyang manugang. Hindi sila makakapagpasaya ng matagal. I guarantee na magmamakaawa sila sa atin sa lalong madaling panahon. Kung aalis tayo ngayon, hindi natin makikita ang susunod na mangyayari. Mahinahon ngunit mariin na pinayuhan sila ni Ricardo nang hindi nagagalit sa pagsabog ni Kara. Nang marinig ang mga salitang ito, ilang beses na kumikislap ang magagandang mata ni Miranda bago sinabing, "Nay, bakit hindi na lang tayo umupo ng kaunti?" Sigurado akong may sariling plano si Ricardo. Naalala niya kung paano, sa business exchange meeting, ginamit ni Ricardo ang parehong tono at kilos upang palakasin ang loob niya. Kung iisipin, hindi siya ang napahiya noong panahong iyon, kundi si Frederick, ang hamak na iyon. Talagang pinanindigan siya ni Ricardo. Naniniwala si Miranda na sa pagkakataong ito, hindi rin niya ito bibiguin. Kabanata 127. Nandito si Sonny Fati. Sa panghihikayat ni Ricardo at Miranda, naupo si Kara sa isang mesa sa pinakalabas na gilid ng bulwagan, pakiramdam na napahiya at napapaligiran ng mapanukso at maningning na mga mata kahit na ang malalayong kamag-anak, katulong, tanod, at tagapag-alaga ng pamilya Lowe. Maging ang mukha ni Emmanuel ay namumula sa galit. Nang tumingin siya kay Victoria sa gitnang bahagi, tanging sakit at hinagpis ang kanyang nakita. Si Emmanuel ay lihim na nanunuya sa sarili, anong uri ng matandang babae ang nagbibigay ng daan palabas sa lahat? Anong klaseng, kapamilya tayong lahat, ito? Ang lahat ng ito ay sarili niyang wishful thinking lang. Tama ang kanyang asawa at anak. Ricardo, kung hindi mo ako tutulungang mabawi ang dignidad ko ngayon, kalimutan mo na ang kasal niyo ni Miranda. Hinding-hindi kita matatanggap bilang manugang. Pagkaupo ay naiiyak na sabi ni Kara sa galit. Huwag kang mag-alala. At honey, huwag ka rin magalit. Ipinapangako ko na sa lalong madaling panahon ay darating ang iyong lola at tiyo upang mamaalamo sa inyong dalawa. Siguraduhin mo lang na hindi ka maglalamang kapag ginawa nila. Ngumiti si Ricardo na may katiyakan. Nang marinig ang pahayag na ito mula kay Ricardo, nagngangalit si Kara ng marahas ang kanyang mga ngipin habang hinahampas ang mesa, "Lamang ka. Kung talagang dumating sila na nagmamakaawa para sa akin pabalik, kung gayon kahit na lumuhad sila sa kanilang mga tuhod ng 3 araw ng sunod-sunod, hindi ko sila mapapatawad. Paano ako lalambing?" Nagyayelong ekspresyon din ang Diyos ang CEO, Ricardo, umabot na sa puntong ito. Nawala na ang mga ilusyon ko tungkol kay Lola kaya paano ako maglalamang? Ano ba talaga ang makukuha mo sa deal na ito? Mahiwagang ngumiti si Ricardo habang papalapit ito para bumulong sa kanyang tenga, "Sinabi ko na sa iyo noon na magiging sayo ang Lowe's Pharmaceutical. Tandaan mong siguraduhin." Nakaramdam ng kiliti si Miranda nang maramdaman ang mainit na hininga ni Ricardo na humahampas sa kanyang tainga. Ang kanyang magandang mukha ay namula habang ang kanyang mga earlobes ay naging basa.
Sa sandaling iyon, tumayo ang matandang matriarch, idiniin ang kanyang kamay para sa katahimikan, at tumahimik ang buong silid. Sa tulong ng pamilya ni Romeo, naglakad siya patungo sa gitnang entablado na inihanda ng maaga sa bulwagan. Sinuri niya ang silid at pagkatapos ay tumingin sa pamilya ni Emmanuel, na may hawak na mikropono habang nagsimula. Ngayon, narito kami upang ipagdiwang ang aking pangalawang anak, ang tagumpay ni Romeo. Binabati kita sa pagkuha ng isang order para sa Lowe's Pharmaceutical na lumampas sa 500 milyon. Ito ay hindi pa nagagawa para sa maraming industriya ng aming pamilya Lowe. Ako ay nagpapasalamat na ipinagkatiwala ko kay Romeo ang kumpanya ng parmasyutiko sa halip na ipaubaya ito sa ilang mga juniors na nagseserbisyo sa sarili at mapagmatuwid sa sarili. Sa kanilang mga kamay, hinding-hindi makakamit ng kumpanya ang gayong kahangahangang tagumpay. Mangyaring samahan ako sa pagtanggap kay Romeo upang magsabi ng ilang salita sa lahat. Nagpalakpakan ng buong silid, totoo man o hindi. Nakaupo si Cara doon, nauuto. Mukhang galit din sina Miranda, Emmanuel, at Mason. Sina Miranda at Ricardo ang nararapat na bigyan ng kredito para sa Lowe's Pharmaceutical na tumanggap ng napakaraming order. Gayunpaman, sa bibig ng matandang babae, lahat ito ay naging tagumpay ni Romeo habang siya ay banayad na kinukutya si Miranda. Sumunod ay si Romeo na kumpiyansa na umakyat sa entablado at nagsimulang magsalita tungkol sa kung paano niya na-secure ang mga order na iyon sa pamamagitan ng paggawa ng malalaking distributor na sumunod sa mga pagbabago sa kontrata. Malinaw na ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Harlow at Elisa ay nasa tabi ng kanilang mga sarili sa kaguluhan masyadong. Nadama nila na sila ay nasa tuktok ng mundo bilang isang pamilya. Sa wakas, nagdagdag ng gasolina si Romeo sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa kung paano nila nalutas ang krisis ng ang mga hilaw na materyales para sa droga ay naputol mula sa kanilang supplier. Si Ricardo at Miranda ay naging masama na mga hadlang sa kanyang paraan ayon sa kanya. Ang lalaking Willis na iyon kahit papaano ay nakuha si Albie sa kanyang panig na sinusubukang putulin ang aming supply chain ng walang magandang dahilan, galit na sabi niya. Ang pinaka-nakakatawang bahagi ay iyon kahit na nakuha namin ang aming mga kamay sa mga materyales na iyon mula kay Mr. Diaz kanyang sarili. Ang maliit na punk na iyon ay mayroon pa ring lakas ng loob na natitira sa kanya para sabihing may mali sa kanila. Nang matapos siyang magsalita, lumingon ang lahat sa pamilya ni Emmanuel na may mga tingin ng mapang-uyam na may halong sama ng loob, dahil kahit na maraming tao ang hindi nagmamay-ari ng share sa Lowe's Pharmaceutical Company sa katapusan ng taon, makakatanggap pa rin sila ng mga dibidendo na direktang proporsyonal sa mga kita nito. Kung totoo ang sinabi ni Romeo, siguradong makakasakit din ito sa kanilang interes dahil nag-foul play sina Miranda at Ricardo sa kanilang likuran. Nararapat silang palayasin sa pamilya natin. Ang pag-upo doon na walang ginagawa kundi ang pagsasamantala ay dapat sapat na dahilan para umalis silang lahat. Nang makita niya ang eksenang ito sa harap ng kanyang mga mata ay malamig na napangiti si Victoria at nakaramdam ng pagpapatunay habang ang pamilya ni Romeo ay tawa ng tawa sa nangyari. Nakaupo roon si Emmanuel na parang malungkot ang mukha. Nanginginig si Cara sa galit, namumula ang mga mata. Let's go. Anong ginagawa pa natin dito? Nay. Sinubukang sumingit ni Miranda. Fair na. Pinutol siya ni Cara ng marahas. Hindi na niya kinaya. Pakiramdam niya ay isang paanyaya lamang ang pananatili rito kasama ang kanyang pamilya para sa matandang babae at kay Romeo para lalo silang hiyain. At nakaramdam siya ng matinding pagkadismaya at pagkadismaya kay Ricardo. But then, may nangyaring hindi inaasahan. Bumagsak. Ang salamin na pinto ng bulwagan sa itaas na palapag ay nagkapira-piraso nang pumasok ang isang matabang figure kasama ang isang grupo ng mga tao sa likod niya, lahat ay mukhang mabangis at galit. Romeo, may paliwanag ka sa akin. Si Sonny, ang lokal na ahente mula sa Edoland, ay itinuro ang kanyang daliri kay Romeo sa entablado at sinigawan siya ng galit. Nagdala siya ng ilang karton na halos itinapon sa lupa. Ang mga gamot sa loob ay tumalsik na parang basurang nakakalat sa lahat ng dako sa sahig. Ang biglaang pagbabagong ito ng mga pangyayari ay nagulat sa lahat ng naruroon.
Maging si Kara ay nakalimutan ng tungkol sa pag-alis habang nakatayo siya doon sa gulat sa tabi ng iba. Madilim ang mukha ni Romeo habang galit na humarap kay Sonny, anong ibig mong sabihin dito? Galit na galit din ang ekspresyon ng mukha ni Victoria. Sonny, today is our Low family celebration banquet. What are you doing? Ano ang ibig kong sabihin? Ang mga kalakal na ibinigay sa akin ng Lowe's Pharmaceutical ay may mga seryosong isyu sa kalidad na halos I'd manda ako. Galit na sagot ni Sonny, celebration banquet. Siyempre magse-celebrate ka after cheating so much money using inferior drugs. Sinasabi ko sa iyo ngayon kung hindi ako makakuha ng paliwanag mula sa iyo ngayon, pagkatapos ay maghanda upang makipagkita sa akin sa korte. Mukhang nagalit si Sonny habang pasiga na pinagbintangan sila. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kaguluhan sa buong silid. Maging ang pamilya ni Romeo at si Victoria ay naiwan saglit na tulala. Tumayo si Kara ngunit nag-alinlangan bago umupo muli. Parang may mga bagay na maaaring umikot. Kabanata 128. Nandito silang lahat. Ano ang nangyayari? Naguguluhang tanong ni Emmanuel. Napatingin si Mason sa kanyang ate at bayaw. Nasuhulan mo ba si Sonny para balikan tayo? Nakapagtataka na ang isang taong nagtatrabaho sa Lowe's Pharmaceutical sa loob ng maraming taon ay lalaban kina Victoria at Romeo. Sabi ni Ricardo, may problema sa mga halamang gamot na kinokolekta nila. Ngayon, parang sumabog ang problema, malamig na sabi ni Miranda. Sa sandaling ito, pinandilatan ni Victoria si Sonny na may madilim na ekspresyon. Sonny, kailangan mo ng ebidensya para gumawa ng ganyang mga akusasyon. Bakit mo iniisip na mababa ang kalidad ng gamot ng pamilya natin? Pananagutan ka ng legal sa paninirang puri mo. Malamig at may pag-aalinlangan na tumingin kay Sonny ang buong pamilya Low. Tama. Paano nagkaroon ng anumang isyo sa kalidad ang gamot na ginawa ng pamilyang Low? Kung talagang inferior quality ang gamot, bakit ang daming bibili? Lahat ba sila mga tanga? Sinuhulan ka ba nina Miranda at Willis para magkagulo ngayon? Gaanong kasuklam-suklam? Nagsimulang mag-akusa ang lahat habang idinidirekta ang kanilang galit sa pamilya ni Miranda. Sa sandaling iyon, may isa pang tao na sumugod sa bulwagan sa isang kahangahangang paraan. Tama. Ikaw ay legal na mananagot. Asahan mong malugi sa lalong madaling panahon, Lowe's Pharmaceutical. At ang mga pinuno nito ay makakaasa ng oras ng pagkakakulong. Isang maikli ngunit matibay na figure ang pumasok na may malungkot na mukha diretso sa gitna ng bulwagan. Si Flynn ba yun? Siya ang Agenecline Medicine Association President sa Merton. Ang mga karapatan ng ahente ng Lowe's Pharmaceutical sa Merton ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Anong ibig niyang sabihin dito? Habang papalapit si Flynn sa kanila, hindi napigilan nina Romeo at Victoria na hindi mapalagay. Nawala ni Harlow at Elisa ang mga mapagmataas na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa halip ay nagpakita sila ng kalituhan na may halong galit. Mr. Morris, anong ginagawa mo? Galit na tanong ni Romeo sa kanya. Kinuha ni Flynn ang isang test report mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa mukha ni Romeo, anong ginagawa ko? Hindi ba dapat itanong ko kung ano ang ginagawa mo? Tingnan mo ang iyong sarili. Kinuha ni Romeo ang ulat na may hitsura ng gulat at galit, at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Anong nangyayari, Romeo? Kinuha ni Victoria ang ulat mula sa kamay ni Romeo nang makita ang reaksyon nito. Matapos basahin ito ng ilang saglit, nagbago rin ang ekspresyon ng mukha niya. Napatingin din dito sina Harlow at Elisa, parehong nagpapakita ng gulat at hindi makapaniwala. Imposible ito. Paano makakagawa ang kumpanya natin ng hindi epektibong mababang gamot? Ang ulat na ito ay peke. Talagang peke. Napakamot ng ulo si Romeo. Ineffective inferior drugs. Kung hindi lang epektibo ang mga ito ay isang bagay na iyon, ngunit ang mga mapanganib na sangkap sa loob ay malayo sa pamantayan. Papatayin mo ang mga tao gamit ang Lowe's Pharmaceutical. At sinusubukan mo rin akong sirain, hindi ba? Ikaw. Galit na tanong ni Flynn. It's fake for sure. Mr. Morris, may naimpluwensyahan ka ba kaya sinasadya mong pumunta dito para manggulo?
Tanong sa kanya ni Victoria na may bakal na mukha. Nang marinig ang tanong na ito ay nagalit si Flynn habang walang pag-aalinlangan na itinuro si Victoria, "Old lady, hindi mo pa rin ba inaamin ang kasalanan mo? Fine, then wait for the court summons." Umupo si Kara ngunit muling tumayo matapos makita ang nangyayari doon. Hindi niya maiwasang magtanong kay Ricardo, "Ricardo, anong nangyayari dito?" Binalaan ko ang tiyuhin ni Miranda na ang lahat ng mga panggamot na materyales na nakuha mula kay Diaz ay ibinabad sa mga kemikal na sangkap bago ibenta sa kanila bilang mababang kalidad na mga panggamot na materyales, ngunit hindi sila naniwala sa akin. Ang mga gamot na ginawa gamit ang mababang kalidad na mga panggamot na materyales ay natural. Ay hindi nakamit ang mga pamantayan ngayon, ang ahente ay kumakatok sa kanilang pintuan. Walang kaalam-alam na sabi ni Ricardo pagkatapos marinig ang balitang ito. Tumawa ng sarkastikong si Kara habang nagtatanong, bakit hindi sila dumating ng maaga o mamaya? Bakit sila ang pinili ngayong gabi? Sabihin mo sa akin, may ginawa ka ba sa likod ko? Hehe. Nakangiting sabi ni Ricardo na hindi umaamin o tumatanggi. Nawala ang kahihiyan at galit ni Kara matapos makitang ganito si Ricardo. Binigyan niya siya ng mapaglarong pagbulyaw, "You sneaky little brat." Mason gave Ricardo a thumbs up while saying, "Brother, you're amazing." Kahit ang malalaking ahente gaya ni Flynn mula sa ibang estado ay nakikinig sa iyong mga salita. Humalaklak si Ricardo at umiling. Hindi kami eksaktong magkaibigan, ngunit pagdating sa ganap na interes, natural na mauunawaan nila kung aling panig ang paninindigan. Maya-maya pa ay isa-isang dumating ang ibang mga ahente o ang kanilang mga kinatawan. Bawat isa sa kanila ay pumasok na may matuwid na galit at isang mabangis na aura. Naghagis sila ng mga ulat ng drug testing sa harap ng pamilya ni Romeo at ni Victoria. Nakaramdam ng hindi maipaliwanag na takot sina Romeo at Victoria. Kung isang ahente lang ang nagsabing may problema sa gamot, maaari silang maghinala na sinadya itong gumawa ng gulo. Ngunit ngayon na ginagawa ito ng lahat ng mga ahente na nakipagtulungan sa Lowe's Pharmaceutical, may isip ng mga tao kung gaano kalubha ang sitwasyon. Mr. Lowe, kung hindi ka naniniwala sa amin, maaari kang pumunta sa kaukulang departamento para sa pagsubok sa iyong sarili. Sabihin sa amin kung ano ang gagawin. Dapat bigyan mo kami ng paliwanag. Pinalibutan ni Flynn at ng iba pa ang pamilya ni na Victoria at Romeo at nagtanong sa kanila. Sa sandaling ito, ang lahat sa pamilya Lowe ay nagkatinginan at nag-usap sa isa't isa. Hindi kaya may problema talaga sa raw materials. Miss Miranda and Ricardo were not just making empty threats. Tapos na. Kapag lumaki ang usaping ito, may makukulong. Kapag nahulog na sa kamay ni Romeo ang pharmaceutical ni Lowe, sooner or later ay sisirain niya ito. Tingnan mo na lang ang mga masungit nilang mukha kanina. Sinimulan pa ng mga tiyuhin ni Miranda ang pagsumpa sa pamilya ni Romeo habang ang ilan ay natuwa sa kanilang kasawian. Paanong matitiis ng isang tao ang pagiging mayabang ng pamilya ni Romeo kanina? Imposible. Hindi mapigilan ni Kara ang mapangiti habang pinagmamasdan sina Romeo at Victoria na nahihirapan sa pressure ng lahat ng mga ahenteng ito na nakapaligid sa kanila. Bahagyang napangiti rin si Emmanuel nang gumaan ang pakiramdam niya. Bagamat siya ay may kalokohang tapat sa kanyang ina, ang makita ang kanyang asawa at anak na babae na pinapahiya ng ganito ay lalo niyang kinasusuklaman ang mga ito. Ibinagsak ni Victoria ang kanyang tungkod sa lupa bago nagsalita sa mikropono, "Tumahimik ka. Tumahimik ka." Natahimik sandali si Flynn at ang iba pa. "Marahil ay may issue sa aming proseso ng produksyon. Hindi namin nais na makakita ng higit pang mga subpar na produkto, at lubos akong ikinalulungkot tungkol dito. Kaya, mangyaring magsalita kung mayroon kang anumang mga mungkahi kung paano malutas ito. Ang pamilyang Lowe gagawin ang lahat sa aming makakaya upang matugunan ang iyong mga kahilingan." Kabanata 129 na pumunta at tanungin si Miranda. Bumantong hininga si Flynn, "Resolve. Fine. Ayon sa kontrata, kung ang iyong mga gamot ay may mga isyu sa kalidad, kailangan mong bayaran ako ng 10 beses ng halaga. Mayroon lang akong order na 150 milyon sa iyong kumpanya ngayon.
Binabayaran mo ako 5 bilyon. Mayroon akong 200 milyong order sa Downs Medicine. Bayaran mo ako ng 2 bilyon. Hindi naman gaano kalaki ang akin, 50 milyon lang. Makakaisip ka ba ng compensation na 500 milyon? May order ako na 100 milyon. Nagsalita ang lahat ng mga ahenteng ito at nadagdagan ang kanilang mga order noon. Ang isang dahilan ay nakita nilang mahusay ang pagbebenta ng mga gamot na ito at pangalawa ay nagtaas ng presyo si Romeo habang binabawasan ang dami sa parehong punto ng presyo. Wala silang choice kundi dagdagan ang order nila. Habang nakikinig sila sa mga ahenteng ito na nag-uulat ng kanilang mga numero, ang mukha ni Romeo ay hindi mapigilan. Halos himatayin si Victoria sa narinig na balitang ito. Ang mga dating ipinagmamalaking utos na ito ay parang mga sentensya ng kamatayan. Ikaw, nangangikil ka sa amin. Paano ka hihingi ng 10 o kahit daan-daang milyon bilang kabayaran? Bakit hindi ka magnakawan? Sigaw ni Elisa sa mga ahenteng ito habang tumatalon-talon at nagbubulungan. Tama. Kung patuloy kang manggugulo ng ganito, tatawag kami ng pulis at huhulihin ka. Mahigpit din silang binalaan ni Harlow. Nang matapos siyang magsalita, sinampal ni Flynn si Elisa sa mukha kaya napaatras siya. Sinipa ng isa pang ahente si Harlow sa lupa. Anong klaseng kalokohan ito? I'm extorting you. Malinaw na nakasaad sa kontrata natin na kailangan mong magbayad ng 10 beses para sa anumang pinsalang dulot ng hindi magandang kalidad na droga. Mukha ba akong mangikil ng pera sa iba? Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung ibebenta ko ang mga mababang gamot na ito? Masisira na ang buhay ko. Hindi lang mawawala ang lahat kundi makukulong din habang buhay. Kung hindi dahil pinaalalahanan tayo ni Mr. Willis na itabi ang mga gamot na yan, masasaktan na tayong lahat. Itinuro ni Flynn ang daliri kay Elisa habang malakas ang pagmumura sa kanya. Galit na galit din ang ibang ahente. Bitch, hindi pa kami nakakatawag ng mga pulis sa inyo and here y'all are threatening us with call them instead. Fine then let's just call them directly. Ang mga ahenteng ito ay pawang mga makapangyarihang tao sa kani-kanilang mga teritoryo. Hindi nila matitiis na tinutulak sila ni Elisa o Harlow. Tama, tawagan natin sila. Hayaan mong mabulok sa kulungan ang CEO ng Low Pharmaceutical. Kulungan. Baka bitayin pa nila. Sa ngayon, sa mahigpit na mga regulasyon sa kaligtasan ng droga, ang mababang kalidad at sobrang presyo ng mga gamot na ito ay itinuturing na isang seryosong krimen. Sunod-sunod na nagsalita ang mga ahente. Nang marinig ito, namutla si Romeo sa takot, at pati si Victoria ay nataranta. Alam nila na ang mga ahenteng ito ay hindi lamang gumagawa ng walang laman na pagbabanta. Everyone, please calm down. We really can't come up with that much money. Can we discuss this further? After all, we still need to work together in the future. Itong batch lang ng products ang may nagdulot ng mga problema. Hindi na ito mauulit. Hinarap ni Victoria ang mga ahente ngunit hindi na siya nakatiis at naawa sa kanila. Sinong maniniwala sa'yo? Muntik mo na kaming patayin sa pagkakataong ito. Paano pa kaya sa susunod? Unless Lowe's Pharmaceutical change its leadership. Napaluwas si Flynn at ngumisi. Tumango si Caden bilang pagsang-ayon, oo, maliban na lang kung may ibang namamahala sa kumpanya. Noong nagtrabaho si Miss Miranda sa amin noon, walang anumang isyo na tulad nito. Sa pagkakataong ito ay si Mr. Willis ang nagbabala sa amin na huwag harapin ang mga halamang ito. Kung hindi may isip ang mga kahihinatnan. Nagtitiwala lang kami kay Miss Miranda at Mr. Willis kapag sila ang namamahala sa Lowe's Pharmaceutical, maaari naming isaalang-alang na huwag ituloy ang aming pakikipagtulungan. Oo. Hayaan mo si Miss Miranda na magpatuloy sa pamumuno sa Lowe's Pharmaceutical. Salamat sa babala ni Miss Miranda at Mr. Willis, kung hindi ay napatay na tayo. Paano si Miss Miranda at Mr. Willis? Bakit wala sila dito? Itong si Romeo ay dapat mawala ngayon. Nagalit si Romeo nang marinig ang mga salitang ito kaya napahawak siya sa kanyang dibdib na para bang doon na siya mamamatay. Namula si Victoria. Hindi siya makakatayo nang walang umaalalay sa kanya sa sandaling iyon.
Samantala, narinig ni Kara ang kanilang mga kahilingan mula sa panig ng mga ahente at nagpakawala ng tawa, "Are you kidding me? All of these agents want Miranda to take control of the company." Nakita rin ni Emmanuel ang pagkagulat sa kanyang mukha. Gumaan ang pakiramdam niya sa wakas nang marinig ang ganoong balita. "Mrs. Lowe, exciting ba ang dulang ito?" Nakangiting tanong ni Ricardo. "Sobrang exciting. Masyadong exciting. Ito ba ay kasiya siya? It's satisfying. Tingnan mo kung gaano kaiya si Victoria ngayon kasama ang anak niya." Napangiti si Kara, pinunasan ang dati niyang hinaing at galit. "Sige, ngayong lumiwanag na tayo, let's go," sabi ni Ricardo. Nagulat si Kara, gayon din sina Emmanuel at Mason. "Go! Bakit kailangan nating pumunta? Sabi nila Miranda na daw ang mamamahala ng kumpanya." "Mrs. Lowe, sa pagkakataong ito, hindi lang ang asawa ko ang namamahala sa kumpanya kundi lubos din itong kontrolado. At tandaan, huwag maging malambot ang puso pagdating ng panahon." Pilyong tumawa si Ricardo. Pagkaalis ni na Ricardo at Miranda, nagkagulo sandali ang mga ahente bago umalis. Sumang-ayon silang lahat na kailangan nilang magtrabaho kasama si Miranda sa hinaharap. Kung hindi, ay demanda nila ang Lowe's Pharmaceutical. Ang pagdiriwang na ito ngayon ay tila isang biro. "Romeo, anong ginawa mo? Maganda ang takbo ng pharmaceutical company. Paano ka nakagawa ng ganitong kaguluhan?" May nag-aakusa na tanong. Hinihintay mo pa na maging maluwalhati ang pamilya mo. I bet you'll ruin the Lowe family." Sagot naman ng isa. "Ang pamilya Lowe ay hindi maaaring mahulog sa iyong mga kamay." Isa pang idinagdag. "Romeo, kailangan mong lutisin ang problemang ito ng maayos. Mom, kasalanan mo lahat ito." Umalis na sina Owen at George pati na rin si Jennifer matapos magbitaw ng malamig na salita. Nagkalat din ang ibang miyembro ng pamilya Lowe. Hindi pa oras ng hapunan. Pagkaalis ng lahat, naupo ang pamilya ni Romeo na parang mga taunang tandang na wala ng lakas o pagmamataas na natitira sa kanila. "Honey, Victoria, ano ang gagawin natin ngayon? Itong mga ahenteng ito ay nagpipilit na ang munting asong iyon na si Miranda ang mamahala sa ating kumpanya. Ano ang dapat nating gawin?" Galit na tanong ni Elisa sabay takip ng mga kamay sa mukha. Sa isang iglap ay hinawakan ni Victoria ang kanyang tungkod at malakas na hinampas ito kay Elisa. "Ano pa ba ang magagawa natin? Magmakaawa ka kay Miranda. Ibalik mo sila sa negosyo natin ng pamilya at ibalik si Miranda sa pamamahala sa ating mga gamot. Kung hindi siya bumalik, lahat kayo ay masisipa sa pamilya. Bakit ka pa nakaupo dyan? Bumangon ka at magmakaawa ka. Kung hindi ito malulutas sa lalong madaling panahon, ang bawat isa sa atin ay mapupunta sa likod ng mga bar." Nagalit si Victoria at nataranta ng sabay-sabay. Bilang chairwoman ng Lowe's Pharmaceutical, kung dadalhin siya ng mga ahenteng iyon sa korte, mahaharap din siya sa sentensya. Posible bang ang matriarch ng iginagalang na pamilyang Lowe ay magtatapos sa kanyang ginintoang taon sa bilangguan? Kabanata 130 Bakit hindi niya aminin ang kanyang pagkakamali? Nang gabing iyon, pagkaalis ni Ricardo at ng kanyang grupo, bumalik ang lahat sa tirahan ni Miranda sa Imperial View Mansion. Dahil isa itong villa, hindi na nila kailangang mag-alala na walang sapat na mga silid kahit na ang buong pamilya ay manatili doon ngayong gabi. Nang matapos ang pagkain na pinaghandaan lang sila ng kanilang yaya ay tumunog ang telepono ni Miranda. "Sino ta?" Interesadong tanong ni Kara. "Si Romeo po," sagot ni Miranda habang kinuha ang telepono. Ang kanyang tono ay cool at walang malasakit habang sinasabi niya, "Tito, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Saan kayong lahat nagpunta? Bumalik ka kaagad." Medyo madiin pa rin ang tono ni Romeo. "Bakit tayo babalik? Kung may sasabihin ka, pumunta ka sa bahay ko at mag-usap." Pagkasabi nito, diretsyong ibinaba ni Miranda ang tawag. "Hello, hello. F***sick. Galit na dinurog ni Romeo ang kanyang telepono matapos ibaba ang tawag. "Anong sabi nung B***h na yun?" Curious na tanong ni Elisa. "She hung up on me and told me to come over. Damn it. Wala siyang respeto sa nakakatanda." Nagngangalit si Romeo sa galit.
She really is ab asterisk H. What makes her so great? Dad, what do we do now? Magmamakaawa ba talaga kami sa kanya sa doorstep niya? Walang gana na tanong ni Harlow. Ano pa bang magagawa natin? Gusto mo bang mapunta tayong lahat sa kulungan? Gumanti si Romeo na may bakal na mukha. Bagamat nakaramdam ng kahihiyan at kahihiyan ang pagmamakaawa kay Miranda, mas mabuti na ito kaysa makulong, di ba? Tsaka nagsalita na si Victoria. Kung hindi nila inuwi si Miranda, ang buong pamilya nila ay masisipa sa clan. Sa estilo ng paggawa ni Victoria, siguradong susundin niya ang bantang ito. Sa sandaling ito, ilang beses na inilibot ni Elisa ang kanyang mga mata bago biglang may naisip, "Honey, why not go beg her anyway? Don't forget that our company's shares are both you and your mom's hands. Kahit dumating siya, Buck just manage our company. Hindi ba para sa amin lang iyon gumagana?" Nang marinig ang mga salitang ito, lumiwanag ang mga mata ni Romeo habang hindi napigil ang matawa, "Tama ka. Pag-aari ko ang 40% ng shares ng kumpanya. Ang pagpapalam sa kanya na pamahalaan ng kumpanya ay parang nakikinabang sa atin. Hahaha. Tara hanapin natin siya." Sa pag-iisip na ito, bumuti muli ang pakiramdam ng pamilya ni Romeo. 7:30 ng gabing iyon. Tumunog ang doorbell sa tirahan ni Miranda, at nang buksan niya ito, naabutan niyang naglalakad ang pamilya ni Romeo sa loob. "Emmanuel, nagsalita na si nanay at pinayagan kang bumalik sa pamilya. Miranda, pwede mo ring bawiin ang control sa pharmaceutical company. How about it? Happy?" Sabi agad ni Romeo pagkabuka ng bibig. Nang marinig ito, biglang pinutol ni Kara, "Romeo, kapag humihingi ng tulong, dapat magkaroon ng humble attitude. You make it sound like you're doing a favor us. It's because you don't have Miranda now that you'll harapin ang mga demanda, pagbabayad ng kabayaran at pagkakulong. Ikaw." Nanginginig ang tono ni Romeo nang lumingon siya kay Emmanuel, "Emmanuel, anong masasabi mo? Isa itong magandang pagkakataon para makabalik sa pamilya. Don't tell me na hindi mo naiintindihan." Nang matapos siyang magsalita ay tinitigan ni Kara ang asawa. Napabuntong hininga si Emmanuel, "Hindi ako nakikialam dito." Pagkasabi noon ay tumalikod na siya at naglakad papasok ng bahay mula sa bakuran. Ang mga kilos ni Victoria ngayong gabi ay labis na nasaraan ng loob ni Emmanuel. Bagamat likas siyang emosyonal, hindi siya tanga. Hindi niya kayang pakitunguhan ang sarili niyang nakababatang kapatid at ina ng malupit, pero ang pagbaliwala sa kanila ng buo ay dapat okay lang, di ba? Nang makita ang reaksyon ni Emmanuel na ganito ay napabuntong hininga si Romeo bago nagtanong na may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha, "Ate, Miranda, ano ang ibig mong sabihin? Masisira na ba natin ang ating pamilya?" Nang marinig ang tanong na ito ay hindi napigilan ni Ricardo na mapangiti, "Break ties with our family. You and Victoria haven't broken ties yet with my wife before. Do I need your opinion on this matter? You brat, shut up." Galit na tinuro ni Harlow si Ricardo. Snap! Hinampot siya ni Miranda sa kanyang mukha, "Harlow, makinig kang mabuti. Kapag narinig kong nilalay mo ulit ang asawa ko, sasampalin ko ang mukha mo sa bawat oras." Ang aura ng Diyos ang CEO ay ganap na ipinakita sa sandaling ito. Ikaw. Tinakpan ni Harlow ang kanyang mukha habang masama ang tingin kay Miranda. Ngunit dahil nagmamakaawa pa rin sila sa kanila, hindi na siya nang ahas na makipaglaban sa kanya ng pisikal. "Miranda, kaming lahat ay miyembro ng pamilya dito. Kailangan ba talagang maging masama sa pagitan natin? Hiniling pa nga tayo ng lola mo na pumunta dito para humingi ng tawad. Pwede bang bigyan na lang natin ang isa't isa ng luwag? Aalis ako sa pamamahala ng gamot kumpanya at sa halip ay ibigay ito sa iyo." Huminga ng malalim si Romeo bago pinalambot muli ang kanyang tono. Miranda chuckled, "Ha! Now you want to give each other way out. Uncle, you can leave now. Si Lola ang nagpalayas sa amin sa pamilya Low at inalis pa sa amin ang lahat ng business shares namin sa pamilya. Kung siya gusto niyang bumalik ako at pamahalaan ng kumpanya, kailangan niyang pumunta ng personal at sabihin sa akin ang kanyang sarili.
Sa madaling salita, ang pamilya ng Romeo na tatlo ay hindi gaanong mahalaga. Nagmamakaawa sa akin. Hayaan mong si Victoria mismo ang dumating. Nang marinig ito, saglit na natigilan ang pamilya ni Romeo bago humagalpak sa galit na tawa. Miranda, masyado kang mapangahas. Hinayaan mo talaga ang lola mo na magmakaawa sa'yo. May bigat pa ba kaming mga matatanda sa paningin mo? Sa status niya, how could she possibly come in person? It's already good enough that she spoke up and gave you a chance. Malamig na sagot ni Miranda, kung magkamali tayo, aminin natin. Walang exception ang lola ko. Bakit hindi siya makalapit? Bakit tayo yuyuko kahit wala tayong ginawang mali? Nagkamali siya. Pwede, may sasabihin lang ba siyang maganda? Pagkatapos magsalita, lumingon si Miranda kay Ricardo at mahinahong sinabi, "Honey, please see our guests out." Napatingin si Ricardo sa kanyang Diyos ang CEO sa sandaling ito na may bakas ng kasiyahan sa kanyang mukha. Ito ang mapagpasyang malakas na babae na kilala niya ng husto. Saan tayo pupunta? Sadyang nakangiti si Ricardo sa pamilya ni Romeo habang nagsasalita. Bakit tayo aalis? This is my niece's home. Sino sa tingin mo bilang isang gigolo? Tutol si Romeo na ayaw. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Ricardo at mahinang umungol, get lost. Damn it all, nagkaroon pa sila ng lakas ng loob matapos silang bigyan ng mukha kanina. Isang alon ng momentum ang nagmula kay Ricardo habang binalot niya rito ang trio ni Romeo. Sa wakas ay tumahimik si Romeo nang makita niyang nagiging seryoso na ang mga bagay. Ang kanilang mga mukha ay namutla habang sila ay umalis na nanlulumo. Paft, sambit ni Kara sabay alis nila. Bumalik sa loob ng bahay muli, tiningnan ni Kara ang kanyang anak na may nakasulat sa buong mukha ng relief, "Miranda, ang ganda mo ngayon." Bahagyang ngumiti si Miranda habang nakatingin kay Ricardo. Naisip niya na ayos na ni Ricardo ang lahat. Kung hindi pa rin siya makatayo, sobrang nakakadismaya. Bagamat dati, isang makapangyarihang negosyante, si Miranda ay medyo mahina ang loob kapag kaharap ang mga kamag-anak na ito o si Victoria. Ang nangyari, ang patuloy na pagsuko ay nagpapahintulot lamang sa kanila na samantalahin siya ng higit pa. Napagpasyahan niya na mula ngayon, mas gugustuhin niyang maging isang kontrobersyal na black sheep kaysa sa isang sunod-sonyer na mabuting apo na madaling mapakinabangan.